O mga kababayan, eto kapapasok lang. Pinasusumiti ng bagong PCO Chief. PCO Secretary ni BBM mga kababayan. Ang lahat na mga political appointees mga kababayan under niya. Ibig sabihin, mga assistant secretary at undersecretary. Pinasusumiti niya lahat ito mga kababayan ng courtesy resignation. Kabilang na dito mga kababayan si Claire Ring Castro. Ang tanong. Kaya bang tanggalin nitong si Calvo? Anong pangalan nitong si Calvo? Dave Gomez mga kababayan. Si Claire Castro. Dahil base sa ating nakikita mga kababayan parang sacred cow itong si Castro. Mukhang ang nasa likod ng pagkakatalaga nito mga kababayan ay hindi si Jay Ruiz, kundi ang Palasyo Malacanang mismo. Tingnan natin mga kababayan kung kaya itong tanggalin ni Dave Gomez. Dahil ito si Claire Castro mga kababayan, ang angas mga kababayan Pagdating dito mga kababayan sa tanong tungkol kay Admiral, ay kung etong PCO Chief mga kababayan ang amo ni Claire Ring Castro ay no comment. Iba si Claire Ring. Mayroong mga banat mga kababayan. Mukhang mayroong pinaghuhugutan. Ewan lang natin kung matatanggal din ito. Panoorin niyo po. That's a private matter. Ito ibig sabihin natin Ang Calvo mga kababayan takot. Ayaw sumagot. It's a private matter daw yung issue ni Admiral. I cannot comment on that. Isa, good afternoon po. Pero si Claire Ring mga kababayan. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister... Bakit walang komento si Admiral Jan? Siya ang sumabit sa issue mga kababayan Mayroon ba siyang gag order? Di ba mga kababayan? Simula nang pumutok ang isyong iyan. March, ilang buwan na ang lumipas. Silensyo si Admiral mga kababayan. No comment. Wala ni isa interview sa media. Release a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Investigasyon na, Amy! Call for an investigation dahil ginamit ang pera ng bayan yan MMFF mga kababayan ang dinahilan. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Nakakarimarin. Ito ang bersyon ni Lutang mga kababayan Nakakabahala. Nakakatakot. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Nadadamay sa pamumulitika? Bakit hindi kayo madadamay? Ikasama nyo si Madam Lisa. Pamumulitika ba yan? Yung report ng Beverly Hills Police Department mga kababayan? Isisisi na naman nila sa mga kritiko nila mga kababayan na ang source ng report ay American na. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady. Matagal nang sira yung... Ay, Diyos ko. Wala na ikakasira yan sa Admiral mga kababayan. Matagal na yung sira sa mata ng mga tao. Eto unti-unti nang nag-a-unfold sa atin mga kababayan ang mga pangyayari. Mag-antay lang tayo. Panay deny nitong mga animal na to mga kababayan, pero lalabas din ang katotohanan. Ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya. Kayo, ang nakakahiya. Talagang nakakahiya. First Lady, kasamahan niya, namatay sa overdose sa droga, sa cocaine. Cocaine na closely linked mga kababayan sa issue ng First Lady mismo. Sabi ni Katibinag at sa Pangulo. Talagang nakakahiya. Nag-a-add up ang mga istorya. Ang kanilang mga ginagawa. Kayo ang sila bumatak, tapos kayo ang nakakahiya. Kayo ang nakakahiya. Si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Hindi kasama sa official dahil ang asawa niya ang kasama sa official. Gayon pa man, kasama siya mga kababayan. Katabi nga ni Lisa Araneta na kumain, di ba? Humabhab si Lisa. Kasama doon mga kababayan sa event. Hindi kasama sa official entourage, pero ang asawa niya, +1 siya. Ni FL o ni First Lady ng unang gina. By the way, bakit andyan pala si FL? Ano ang kanyang ranggo dyan sa MMFF? Nakakahiya dahil nakakahiya na naman. Sila ng peking police report. Anong gumagawa ng peking police report? Peke ba yun? Ang police report ng LAPD mga kababayan na namatay sa drug overdose si Paulo Tantoco? Saan banda ang peke doon? Kasuhan nyo ang LAPD.
naturingan journalist, mga dating spokespersons. Baka ang tinutukoy niya mga kababayan yung isinare ni Bobby Tiglaw. Sinong may sabi na official yun? Wala naman tayong issue doon mga kababayan eh. Ang issue dito at talagang hindi nila madidinay mga kababayan na namatay sa drug overdose, cocaine specifically, overdose si Paulo Tantoco, which is katabi-tabi pa ni Lisa Marcos mga kababayan sa pagkain at sa kanilang mga aktibidades. Hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Hindi yan ang issue dito. Ipagpalagay natin mga kababayan dahil yung shinare ni na Bobby Tiglaw. Pagpalagay natin na lang yun, planted. For now, hindi naman tayo talaga totally kumagat doon mga kababayan dahil pati si Bobby Tiglaw, hindi pa nga siya masyadong sigurado. Pwede yung pakawala mga kababayan para eto na, para ipalabas nila na fake news. Pero isa lang ang sigurado mga kababayan na hindi nila madideny. Yung cause of death ni Paulo Tantoco na cocaine overdose mga kababayan. Nakasakasama ni Admiral. Yan. Pero mag-antay lang tayo mga kababayan, maglalabas ang official na report yung Beverly Hills Police Department dahil ongoing pa ang case mga kababayan. Open pa ang case. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department. Paano? Punta pa kami doon. Antayin natin mga kababayan, pero sinabi ni Dean Chase mga kababayan na yung hawak niyang dokumento, hindi daw the same with the document na pinost ni Bobby Tiglaw. Pero wala na yung issue doon mga kababayan eh. The fact, nakasama siya ni Admiral mga kababayan before siya namatay. Yung grupo nila, small group lang sila mga kababayan. Yan ang big deal. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali. Color pink! Ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Kung gayon, ipakita mo ang original. Sige, yan ang hamon natin. So, ina-acknowledge sila mga kababayan na mayroon talagang dokumento. Ipakita mo yung original. Hindi pa rin nabubura mga kababayan ang cause of death na cocaine overdose ang kinamatay. Sa makatuwid, tingnan nyo mga kababayan doon sa online. Makikita nyo talaga sa inyong mga mata. Cocaine overdose ang kinamatay na siyang nag-trigger sa kanyang heart attack. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo. Wala nang ikakasira dahil matagal nang sira. Ang administrasyon na ito. Matagal nang sira para din. Sa pang-personal na interes. Personal na interes? Kasalanan pa namin. Sino ba ang bumatak? Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na nag-provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. And then, nasa kwarto kayo eh. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel. Tingnan natin mga kababayan. Ang lahat ng ito masasampal kay Castro nito mga kababayan. Dahil dokumentado itong pinagsasabi niya eh. Ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. Sige, pakita nyo. Yan. Talagang mayroon sila activity mga kababayan. Pero ang sabi dyan, kinagabihan. Anong oras? Kinaumagahan ito eh. March 8. Makikita nyo po sa screen na mayroong... natapos 6 p.m. Tingnan nyo mga kababayan 6 p.m. Ang tanong dito, anong ginawa ni Admiral afterwards? After 6 p.m. Doon daw nangyari mga kababayan ang kababalaghan. At mayroon pa nga video mga kababayan, di ba, na andun si Jokoy o nagkakantahan. Iba yun eh. Hindi yun dyan mga kababayan dahil nakabarong sila. Tingnan nyo, yung suot ni Lisa na nagsayo-sayo na I Will Survive, hindi naman yan ang activity. Hindi nila madidinay mga kababayan yung activity ni Lisa na naka-green ata siya ng damit. Tingnan nyo nakabarong Siyerto, para sa Filipino. Makikita nyo sa larawan din, secretary. Alas 6 to? Barong ba yan? How about that activity? Arigil. I am all about you. I will survive. I will survive. Sige.
Oh, ibang damit. How about that activity, Claire Castro? Hindi niya madidinay yan. March 8 yan ginanap. Tingnan niyo, iba ang suot, mga kababayan. Ibig sabihin, iba itong tinutukoy niyang activity doon sa activity na nabidyohan. Hapon hanggang gabi. Hanggang alas 6. Oh. Papaano? Andyan alas 6. Di ba, base doon sa timeline, mga kababayan, na sinasabi, inabutan pa nga ng madaling araw. At nangyari daw yung nag-umpisa daw ang base kay Dean Chase, mga kababayan, yung kanyang dokumento, nakuha niya mismo sa Beverly Hills Police Department Archive, something ganyan. Madaling araw ang onset na inatake, mga kababayan, siguro. And then noon time na tinawag ang paramedics. Si Dean Chase, alam mo ito ni Dean Chase. Kaya nga daw, mga kababayan, mayroon nang umaaligid-aligid sa kanyang bahay. Masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, kasuhan nyo na lang si Bobo Tiglaw. Tingnan natin. Kasuhan nyo si Bobo Tiglaw. Nililihis sila ang usapan, mga kababayan. ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Dinagdag, I will survive. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay naire-report naman, pilit nilang binabago ang kwento. Ikaw ang pilit pumabago ng kwento. At nakakalungkot dahil kapwa Pilipino, Nakakalungkot. Ang nakakalungkot yung kapwa Pilipino mong pinatakpon nyo sa dahig. Pinagkanulo nyo sa mga banyaga. Yan ang ang kanilang nakakalungkot. niloloko para sa kanilang personal na Kayo din, ikaw din. Kakahiya ka. Nangluloko ka pero booking ka na. Ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Dito sa palusot na naman ni Claire Ring. Post your comments below.